Please remain standing as we read the word from the Lord. Sabi mo sa katabi mo, may word si Lord sa'yo. Word si Lord. At sabi mo, sagutin mo, at sa'yo din. Amen? And as I read these words, grabe, I know that God will speak mightily sa buhay ng bawat isa. Na kung saan may mga bagay na nadaanan natin at may mga bagay na hindi natin napansin. Maaring familiar kayo sa story, pero kapag napansin nyo, kapansin-pansin. Meron talaga na pag nabasa mo ito, mapapawaw ka. Na alam mo na, ay, grabe yung salita ng Panginoon. Amen? Amen? Yes, may pain, may mga problems, may mga pinagdadaanan tayo na masasakit. But don't worry, God can turn your awe into wow. Wow. Amen? So let's read Mark chapter 5. Ito pong Mark chapter 5 na kung saan dito nagpakita ng mga milagro ang Panginoong Hesus upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Na makikita po natin dito na una, yung inaanihan ng demonyo na legion, pinalayas ng Panginoon. Para pakita na siya yung nagpapalayas at takot ang demonyo sa kanya. At sumunod doon, I know you're familiar, yung 12 years na dinudugo. Nung hinawakan yung laylayan ng damit ni Jesus Christ, napagaling siya sa sakit na meron siya. And this is yung isang istorya sa Mark chapter 5, verse 35. Tignan po natin. While Jesus was still speaking, some people came from Jairus' home and said, "Your daughter has died. Why bother the teacher?" Si Jairus po, nung nabalitaan niya si Jesus Christ ay nagpapagaling, yung anak niya may sakit, kaya nilapitan niya si Jesus Christ. Humingi siya ng tulong. Good news, na alam niya kung saan siya hihingi ng tulong kapag wala na siyang malapitan. Si Jairus po ay isang synagogue leader na kung saan para siyang worship leader. Yan yung mga ganyan. Namamahala sa worship center. At ito yung balita. Lumapit na sa kay Jesus Christ. Okay na si Jesus Christ. Pagagalingin na yung anak. But here comes the bad news. Jairus, patay na yung anak mo. Huwag mo nang istorbihin si Jesus Christ. Wala na yan. Verse 36. Jesus heard what they said. And he said to Jairus, "Don't worry. Just have faith." Sabi mo sa katabi mo, don't worry. Don't worry. Just have faith. Verse 37, Jesus did not let anyone go with him except Peter and the two brothers, James and John. They went home with Jairus and saw the people crying and making a lot of noise. Dahil patay na yung anak ni Jairus, mga nagdadalamhati na, mga nag-aayuno na, nalulungkot, umiiyak. Then Jesus went inside and said to them, "Why are you crying and carrying on like this? The child is not dead. She is just asleep." Verse 40, but the people laughed at him. After Jesus had sent them all out of the house, he took the girl's father and mother and his 3 disciples and went to where she was. He took the 12-year-old girl by the hand and said, "Talita kum," which means, "Little girl, get up." The girl got right up and started walking around, and everyone was greatly surprised. Amen? Grabe. Si Lord lang ang may kakayanan na makagawa niyan. But in other translation, ito yung gusto kong makita natin. Sa verse 40, they began laughing scornfully at him because they knew the child was dead. But Jesus Christ, He made them all go outside. He made them all go outside. Ito mga taong nangaasar kay Jesus Christ, tinatawanan si Jesus Christ, na sinabi, anong tulog lang? Patay na yun, Jesus Christ. Jesus Christ, He made them go all outside. Because today, we're gonna talk about
And this is the title of our message, Something Must Go. So, yung sa kanila mo, something must go. Something must go. So, let's pray. Father, help us. In Jesus' name, amen and amen. So, you may be seated in the presence of the Lord. Amen? Parang okay na yun ah. Parang yun na yun Eh mo ba? Eh mo ba? Oh, sige po, makakauwi na kayo. Ay, sorry. Okay? Sorry. So, sino po dito naniniwala na may mga bagay na mahirap man, pero kailangan mong i-let go o pakawalan? Right? Yung mga bagay na para bang hindi pwedeng wala sa'yo, pero kailangang mawala sa'yo, pero hirap na hirap ka. Amen? Parang pag move on lang yan. Diba? Hirap kang maka-move on. Sino dito yung mga broken-hearted? Diba? Yung parang hirap na hirap kang maka-move on, para bang alam mo yun, yung kala mo, di ba, para bang, kasi bakit? Kasi yung nasanay kang nandyan, biglang nawala. Di ba? Parang ang hirap mag-move on. Sa totoo lang, hirap mag-move on. Di ba? Kala mo talaga, na-experience ko eh. No? Sorry. Di ba? Ewan ko. Tingnan niyo po dati, di ba? May mga bagay na nagbabago o mga bagay na meron, biglang nawala. So roll call tayo. Taas kamay, o sabihin mo ako yan naabutan ko yan Ewan ko lang tingnan po natin sino po dito yung naabutan? Ito, tingnan natin, yan. Naabutan niyo yan? Uy, naabutan niyo yan? Yung mga hype Gen Z, di siguro naabutan yan Ano bang tatak niyan? Nokia 3310 ba yan? Oh, yan, diba? Grabe. Ano yan? 90s yan, di ba? Naalala ko, cellphone ng tatay ko yan, favorite kong nilalaro dyan, yung Snake, saka Space Impact. Naabutan niya, di ba? Grabe, di ba? Eto, ewan ko na lang. Baka taas kamay kung naabutan nyo to, eto, naabutan nyo ba yan? Nakakaalaman na ng edad, Alam ko, sabi na naabutan ko daw yun, pero hindi ko nagamit. Hindi ko maalala. Para daw nilalagyan ng uling muna yan. Di ba? Tapos, kailangan may stakong ka ng saging. Ewan ko, tapos makalat daw yan. Tapos, di ba, paplansyahin mo. Naabutan niya, di ba? Okay. Eto, sureball ako. Baka naabutan nyo rin to. Ako naabutan ko to. Yan. Ginawa nyo po ba yan? Ako, favorite ng lola ko yan. Ginagawa tuwing umaga. Talaga namang, grabe, sipag niya mag-ganon, Tinataas pa yan. Mataas. Ginagawa ko rin yan. Di ba? Hinihiwala yung maitim na bigas, tinatanggal, tapos saka isasaing. Grabe, naabutan nyo, Isa. Eto. Yan, naabutan nyo rin po ba yan? Ganyan ba yung mga TV nyo dati? Ako rin, naabutan ko yan. May tektik dyan pag pangit ng reception. Hahampasin mo lang yan. Bang! Yung TV namin, ganyan. GMA, pangit ng reception, Pero may teknik dyan. Kapat kabisado mo yung TV mo. Alam ko na kung saan ko hahampasin yan. Medyo konting likod sa gilid. Pag kinampas ko na yan, maliwanag na yan. TV, di ba? Dapat na yan. Eto. Yan. Nabutan nyo rin yan. Nabutan ko rin yan. Grabe, dadahil ka. Tapos yung mga numbers nun, nasa isang malaking booklet ng PLDT. Di ba? Kompleto yun, di ba? Dami nun. Eto, nabutan nyo po ba yan? Medyo parang na yan, di ba? Latest na yung DVD, di ba? Para medyo latest, di ba? Di ba? Parang meron kang gustong palabas na papanonoorin, di ba? Ang meron kami dati, ewan kung naabutan nyo, malamang naabutan nyo, mas matanda kayo sa akin, okay? Yung palabas na James Bond. Alam mo, James Bond, nanonood po ba kayo ng James Bond? Okay? Yung mga palabas ng superhero, mga ganyan. Okay? So, favorite ko dyan, yung mga Mission Impossible, pinapanood ko yan dati. No? So, kailangan saksakan ng CD. Right? So, habang, para mapanood natin yung palabas. Pero kapag tapos na yung palabas, at gusto ko nang manood ng ibang palabas, ano ang kailangan kong gawin? Di ba? Hindi naman siya basta
nasa lagayan pa ng CD at lalabas agad. Kailangan mo nang tanggalin yung nasa loob para maisalang yung isa na gusto kong ipalabas. Sometimes, it is the same thing with our lives. Na may mga bagay na kailangan mo nang tanggalin dahil merong gustong ilagay ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. May mga bagay na minsan parang ayaw mong tanggalin sa buhay mo, pinapatanggal ni Lord, hindi mo nare-realize, kaya pala pinapatanggal sa iyo ni Lord yan dahil merong siyang ipapalit na mas maganda, mas bago. Kaya di ba nawala yung Nokia 3310, meron mga ilan-ilan, pero wala na eh. Anong pumalit? Di ba ang pumalit, ito, ano yan? Yan, iPhone 15 Pro Max. Pumalit eh. Bakit? May mas bago, mas latest, mas maganda. O, nawala yung ano ba yung nawala? Di ba yung plancha, yan na, pumalit. Di ba? Electric iron. Tama ba English nun? Wireless po yan. Wireless yan, yung plancha na yan. Ayun, walang wire, o. May mas maganda, mas bago. Ano pa yung nawala? Ano yan? Yan, yung TV. O, di ba dati may likod pa? Ngayon, flat screen na. Smart TV na. Parang ganyan, Skyward. Ay, TCL pala yan. Nandun yung Skyward sa likod. Okay? So, may nagbabago. May mga bagay na para bang mawawala, pero papalitan din ng Panginoon na mas maganda. Amen? Ano itong mga bagay na minsan kailangan mawala doon sa binasa natin? Sabi mo sa kanila mo, something must go. Number 1, negative thoughts must go. Sulat niyo po yan. Negative thoughts must go. Sabi po doon, sa binasa natin, while Jesus was still speaking, some people came from Jairus' home. Dahil ito si Jairus, in-acknowledge niya na walang ibang pwedeng magpagaling sa kanyang anak kundi si Jesus Christ. Nilapitan niya, hiningi siya ng tulong, at si Jesus Christ, game na. Sige, Jairus, punta tayo sa bahay mo. At nung papalapit na sila sa kanilang tirahan, may mga negative balita. Bad news, kumbaga. At kapag tinanggap niya, Jesus Christ, wala na pala. Sige, salamat na lang, Jesus. Okay na to. Maraming salamat sa naging pwede ka kung kailangan ko ng tulong. O pwede isipin niya na ngayon this time, ay, ano kaya? Saan ko kaya ibuburol yung anak ko? Ano kaya bibilin kong mga kape, mga biscuits, ano kaya yung mga ganyan? Yung bulaklak, kailangan yan. Yung St. Peter, ayos pa ba yan? Diba? Yun na yung pwedeng alalahanin. Yung pwedeng isipin. Right? Because, namatay na yung kanyang anak. Amen? Ako po, may St. Peter ako.
kaway sa buhay ng bawat isa. Ang hirap po talaga. Yes, kami minsan, sasabihin namin po sa inyo, bilang pastor, God is the great physician. Yes, tama po yun. Sasabihin, encourage namin kayo kapag may sakit. Okay lang yan. Gagaling ka rin sa pangalan ni Jesus. Kayang-kaya ng Panginoon yan. Sinabi man ng doktor na wala ng kagalingan, pero kay Lord may kagalingan. Kayang-kaya ng Panginoon yan. Pero iba pala kapag ikaw niya yung nakaranas. Iba pa rin pala pag ikaw niya nakaka-experience nung sakit. Kaya nung nagkasakit po ko sa tiyan, grabe. Ang hirap. Nung nagkasakit ako, lalo na kapag ginugol mo pa, ginugol ko eh. Nung ginugol ko, cancer na agad eh. Nung cancer na, hindi na ako makakilos. Alalang-alala na ako. Nagpapaalam na ako. Tapos yung check-check lang pala ng doktor, kabag lang pala. Diba? Bakit? Mindset. Negative thoughts, negative mindset. Na minsan akala mo cancer na, yung pala head A lang. Amen? Yung pala maliit lang. Lumalaki na sa'yo. Bakit? Because you have negative thoughts. Kaya sabi mo sa katabi mo, negative thoughts must go. Amen? Na kahit negative yung sitwasyon mo ngayon, but if you have a positive mindset, helpless ka man, pero hindi ka hopeless. May pag-asa na nanggagaling sa Panginoon. Magpapatuloy ka. May sakit ka man, dahil positive ka, alam mo na may kagalingan. Amen po ba mga kapatid? Tingnan niyo po ito ha. Tingnan niyo yung picture na ito ha. Parang ganito po yan. Yan oh. Kung nakikita niyo po ba? So meron pong isang tao na kung saan para bang kailangan niya ng tulong ng Panginoon kasi mapapahamak siya eh. Wala nang daan eh. Okay? Masisira na yung nasa likod niya. So parang tinawag niya si Lord, Lord, tulungan mo ako. Help me. Saan ka, Lord? Kailangan kita. Christian po yan, yung di lang halata. Okay? Tapos, next, nung nangingi siya na tulong kay Lord, ano sabi ni Lord? Jump. Sabi niya, what? Para bang, are you sure, Lord? Tatalon ako dyan. Ang layo niyan, Lord. Hindi ko kaya yan. Mamamatay ako dyan. Mahuhulog ako dyan. Pwede nating isipin. Yung mga nakikita lang natin. Yung mga perception natin na, Lord, di maaari yan, Lord. Wala, Lord, maano ako dyan. Pero ito ginawa niya. He jumped. Tumalon. Sabi ni Lord tanong, laglag o patay? Parang parehas lang nakatawa, ano ba naman, pinalag ko agad ano ba naman yan? Wala balik ko agad Pakuwi ba, wala agad. Nandiyan pa lang ako. Nakita na nila. Ito na. Pero dahil sinabi ni Lord na jump, alam nyo, walang bagay na kapag sinabi ni Lord, ikapapahamak mo. Lahat ng sinabi ni Lord para sa ikabubuti mo. Kaya nung sinabi ni Lord na talon, hindi man niyang kita, pero nung tumalon siya, yung pala, hindi niya lang kita yung nasa ilalim dahil madilim. Yung pala, pagtalon niya, ligtas siya. Makakatawid siya. Mabubuhay siya. Kung ang pinairal niya ay takot, duda, na layo Lord, tatalunin ko ba yan Lord? Hindi ko kaya. Hindi niya mararanasan yung gustong ipakita ng Lord sa buhay niya. That's why negative thoughts must go. Yung takot dapat mawala. Fear must go so that faith takes place. Dapat may mawala muna. Amen? Amen? Pangalawa, doon sa istorya na binasa natin. Pangalawa, worry must go. Anong sabi ni Jesus Christ kay Jairus? Don't worry, just have faith.
Ito lagi po itong sinasabi ni Jesus Christ. Kapag nakaka-encounter siya ng mga taong may sakit karamdaman. Lagi niya sinasabi yan. Don't worry. Just have faith. At lagi niya rin sinasabi na gagaling ka sa sakit karamdaman mo, hindi dahil mabait ka, kundi dahil sa iyong pananampalataya. Crucial part po ang pananampalataya at ang buhay natin bilang tagakaharian ng Panginoon. Yan ang puhunan natin. Yan ang foundation natin. Hindi ka mag-church dito sa CLGF kung wala kang pananampalataya sa Panginoon. Bakit? Nag-church ka, sumasamba ka sa Diyos na hindi nakikita. And listen to this. Hindi po pwede na meron kang worry at meron kang faith at the same time. Hindi pa pwede. Hindi pa pwedeng nagsasabay yung dalawa. Isa lang ang pwedeng maghari. Isa lang ang pwedeng magkaroon ka. Worry or faith. Hindi ba pwedeng may faith ka tapos nagwo-worry ka? Ano yung faith na yon? Amen? So dapat may isang mawala. It's either may worry ka at wala kang faith. Or meron kang faith at wala kang worry. Pero God is encouraging us, dapat mawala yung worry. Para yung faith mag-take place. Para yung faith magkaroon tayo. Amen? Hulaan niyo po ilang beses sinabi ng Bible na don't worry. Hulaan niyo lang. Ang makakahula, merong 1,000 sa akin ngayon. Oh. Sige nga, sige. Malakas loob ko kasi alam ko hindi niyo mahulaan eh. Ha? Kaya kami ko na 10,000! Parang wilili pa rin namin. Wala yun. 55? Mali. 65? Mali. Mali. Alam niyo kung ilan? Di ko rin alam. Hindi. Sabi ng mga scholars, around 15 times sinabi yung do not worry. At sa ibang translation, ang sinabi, do not be anxious. Ilang beses sinasabi ng Panginoon. At sinasabi lang ni Lord yan sa bawat isa dahil alam na niya na kapag nagka-problema ka, yan ang initial mong gagawin. Mag-alala. Mag-worry. Pero ito po sasabihin ko sa inyo. Next slide. Bakit ka mag-worry kung yung inaalala mo ay matagal nang inayos ng Diyos para sa'yo? Na kailangan paalalahanan ka lang ng Diyos na yung mga inaalala mo pala, okay na pala yan. Inayos na pala ng Panginoon yan sa'yo. Kaya bakit ka mag-aalala sa iyong kakainin, susuotin, o dadamitin kung bago ka pa nilikha ng Panginoon, inuna na niya yung mga yan? Bago ka pa mabuhay sa mundong ito, meron ka ng milk sa nanay mo. Hindi ka nag-pray, hindi ka nag-fasting, hindi ka nag-church, nasa sinapupunan ka pa lang, provided ka na. Kaya ba't ka magwo-worry? Amen? Sabi ng Bible, nung nagpe-pray tayo, sabi diba, meron na siyang kasagutan bago pa tayo manalangin. Meron na siyang provision bago ka pa mangailangan. Bago ka pa magkasakit, may kagalingan na nagmumula sa Panginoon. Bago ka pa mawala ng pera, may provision na ang Panginoon. Bago ka pa manghina, may kalakasan na nagmumula sa Panginoon. Ano pong feeling na may utang ka? Sino po dito mga nangungutang? Wala mo ba? Wala, sabihin. Ano pong feeling kapag nangutang ka ng malaki, tapos bigla sasabihin sa'yo ng inutangan mo, pre, ayos na yan. Okay na yan. Huwag mo nang bayaran. Anong feeling? Saya, siyempre. Thank you, Lord. Hallelujah.
Ganun ang feeling eh. Uy, talaga ba? Thank you Saya naman, di ba? Same thing with God. Yung mga utang natin, yung mga kasalanan natin, may nagbayad. Hindi ikaw. Nasasabihin sa'yo ni Lord, yan, yung utang mo, ayos na yun. Makasalanan ka, ayos na yun. May kapatawaran, nagmumula sa Panginoon. May sakit ka, okay na yan. Binayaran ko na yan. Kasarap, di ba? Yung hindi mo kaya, ginawa ng Panginoon para sa'yo. Yung imposible, naging posible dahil sa Panginoon. Binigay niya yung kanyang sarili para bayaran. Dami niya, no? World. For God so loved the world. Pilipinas nga lang, nasa milyon na ang population. Binayaran niya yan. Ang dami niya, no? Daming kasalanan niya, no? Siya nagbayad. Do you know how Jesus paid it all? Alam niyo ba kung paano niya nabayaran lahat yan? Daming kasalanan, no? Buong mundo, hindi lang dito, hindi lang sa Pilipinas. Do you know how Jesus paid it all? Alam niyo kung paano? How Jesus paid it all? He saves. He saves. Di niyo na-gets? Binayaran niya dahil nag-save siya. Do not worry, just have faith. Pangatlo, this is the last. Wow, bilis Thank you, Lord. Hallelujah. Gusto ko. Negative people must go. Ito yung sinabi sa verse 40. They began laughing scornfully at him because they knew the child was dead. Ito yung mga tumawa, nangutya, ng asar. Anong buhay Jesus Christ? Patay na yan. Nagluluksa na nga kami. But Jesus made them all go outside. Dahil alam ni Jesus Christ na itong mga negative people na ito makaka-apekto sa pananampalataya ni Jairus. Na kapag nanatili itong mga negative people na ito sa buhay ni Jairus, si Jairus malulungkot. Mawawala ng pag-asa. Ayaw na niya. Tulad po ni Job. Kabisado niyo si Job, di ba? Sikat na sikat yung istorya niyan. Nawala ang kayamanan, nagkasakit, nasira ang mga tahanan, at yung mga inaasahan niya na dapat i-encourage siya, ito yung mga negative people na sinabi pa sa kanya ng mga kaibigan niya, at especially yung asawa niya. Sumpahin mo na yung Lord mo. Asawa niya yun, Ano ba yung Lord mo? Ano ba yung Jesus mo? Ano ba? Ba't ganyan? At kapag nagpa-apekto sa Diyon, pwede niyang sundin at gawin yung sinasabi ng mga ito. Pero anong ginawa niya? Lumayo, pinunit yung damit, nagpatirapa, at sumamba sa Panginoon na sinabi niya, the Lord gave and the Lord take it away. Ito good news. Ito yan. Imagine si Job pinakamayaman during those time. Nawala, inalaw ng Panginoon. Pero, may pinalit din ang Diyos. At yung pinalit ng Diyos, hindi lang doble, triple, o higit pa sa kanyang kayamanan noon. Ito tatandaan nyo, anumang sinira ng kaaway sa buhay nyo, kayang-kaya pong i-restore ng Panginoon yan. Negative people must go dahil mahirap mamuhay na maganda kapag nasa pangit na kaibigan ka. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yon. Pangit na ugali. Okay? Hindi itsura. Mahirap mamuhay ng tama kapag nasa maling kaibigan ka. Gusto mong maniwala, pero kapag kasama mo hindi naniniwala, mahihirapan ka. Gusto mong magbago, pero yung mga kasama mo, ganun pa rin, hindi nagbabago, mahihirapan ka. Yung iisa ka lang, tapos yung mga kasama mo, mga playboy, magagaling, mahihirapan ka. Mahihirapan ka magbago.
Mag-isa ka lang eh. Eh, kasama mo yun eh. Pre, Lods. Lods, may problema ako, Lods. No. Inom tayo, Lods. May problema ako eh. Mga 6 bottle lang, Lods. Mahirapan ka. Eh, hindi naman Sadmig Light ang solusyon. Jesus the Light is the solution. Na ito mga ito, kapag nawala ito, syempre, ang sasamahan mo na yung mga positive people. Mga takot sa Panginoon. Na, pre, may problema ako. Sige, pre, pagpe-pray kita. Yun na. Gumaganda na. Na-encourage ka na at napapalapit ka pa sa Panginoon. Amen? Hirap kaya na may kasamang ganyan, negative people, magugulat ka na lang, hindi mo namamalayan, nagiging ganun ka din. Sis, alam mo ba, hiwalay na daw sila. May iba na daw kaya nag-iba. Alam mo ba, Marites, alam mo ba kung bakit tinawag na Marites yan? Ha? Hindi nyo alam? Nababanggit natin, hindi nyo alam? Marites. Kaya Marites ang tawag dyan. Ang totoo niyan, Mare, anong latest? Marites. Ganon yun. Tapos, may kasama yan. Di ba pag mga grupo-grupo yan, di ba? Is either 3 o 4 yan. Di ba? Pero niya akong nakita sa Facebook nasa sasakyan. Tapos yung isa nasa labas, di ba? May kapatid niya si Marites. Si Marisol. Si Maring taga-Sulsol. Oo. Tapos may kasama pa yan. Di ba 3? May isa pa. Si Marisa. Oh, hindi nyo alam si Marisa, ha? Di ba? Mare, anong latest? Maring taga-Sulsol, si Marisa. Uy, Mare, may isa pa. Dagdag ng kwentuhan na naman yan, idol. Pero alam nyo yung nakakatakot? Alam nyo sino nakakatakot sa mga grupong yan? Si Marife. Di nyo kilala si Marife? Di ba? Mare, anong latest? Oh, okay. Mare, ano ba? May taga-Sulsol. Mare, may isa pa. Si Marife, delikado yan. Nakatakot yan. Marife. Bakit? Kasi, Mare, perang-pera. Nakakatakot si Marife. Dahil mahirap mamuhay ng maganda kapag nasa pangit na kaibigan ka. Anything that's keeping us from recognizing what God can do through us must go. May gustong gawin si Lord sa'yo, pero kung yung mga hadlang niyan, dapat mawala muna yan para magawa na ni Lord yung gusto niya. And something must go. Listen to this. Because it is not supposed to be there. That's why it must go. Yung worry, dapat naman talaga wala sa'yo yan. Dahil in the very beginning, nilikha ng Diyos ang tao na hindi nagwo-worry. Kaya dapat wala sa'yo yan. It's not supposed to be there in the very beginning because the original design ng Lord sa'yo ay hindi nag-aalala, kundi sumasamba. Yung galit, wala naman talaga dapat sa'yo yan. It's not supposed to be there. Hindi ka naman nilikha ni Lord para mamuhay sa galit. 10 years na yon, nandiyan pa rin sa puso mo. Nawawala ka ng kapayapaan, nawawala ka ng joy because of your hatred and anger. It must go because it's not supposed to be there. Yung takot, hindi naman talaga dapat nasa buhay mo yan. It's not supposed to be there. Kaya, simula ngayon, as we worship the Lord, Lord, tanggalin mo yung mga bagay na hindi naman talaga dapat nandito sa buhay ko. Tanggalin mo yung mga bagay na dapat wala sa puso ko at isip ko. Bad thing must go so that good things must go in. Something must go.
Yung mga pangit sa buhay mo, di naman talaga dapat dyan. Wala naman talaga dapat problema. Wala naman talaga dapat challenges o sakit karamdaman. Nangyari lang yan dahil nagkasala ang isang tao na si Adan at si Eva. Damay tayo lahat. Nagkaroon ng paghihirap sa mundo. But the good news is, kung merong isang taong sumuway, kaya natin nararanasan yung mga bagay na hindi magaganda, merong isang taong sumunod para maranasan naman natin yung mga magaganda. Negative people, negative thoughts, yung mga bagay na alam mong mali, hindi naman talaga dapat sa iyan. It's not supposed to be there. It must go. Amen? Amen? Amen. Naalala ko po yung istorya ng isang mag-asawa. Ito po mag-asawang ito, itong lalaki medyo napapabarkada sa mga maling barkada. Kaya kabisado nila lahat ng dyan. Sa Quezon Avenue, sa Timog, kabisado, lahat ng mga pinupuntahan. O, itong lalaking ito, pangalanan ko nung John. Ay, John, wag si John. Medyo may pakapangalan mo pala dito yan. June na lang, June. June. Si June. Siyempre, anniversary nila. So, itong asawa niyang babae, excited. Sinabi niya, asawa ko, tara, ititreat kita. Punta tayo doon sa Quezon Avenue. Kinabahan si June. Saan kaya to? Punta sila ngayon. Pinunta silang KTV sa Timog. Kasama yung asawa niya, si June, saka yung asawa niyang babae. Kasi anniversary, magse-celebrate. Ililibre ng asawang babae, si June. Ito na. Pagbaba nila, papasok sila ng KTV. Sinalubong sila ng guard. Sabi ng guard, "Hoy, June! Tagal mong nawala. Welcome back." Galit yung asawang babae. "Hoy, ba't kilala ka nun? Ba't tagal mo nang wala?" "Hindi," sabi ni June. "Kalaro ko ng basketball yun. Tagal daw ako din nagbabasketball." Ligtas. Pasok. Ano ba? O sige, pasok sila ngayon. Upo sila sa table. Tapos may lumapit na waitress. Sinabi, "June! Ano? Yung panibang order mo?" Galit yung asawa, "Anong order? Ba't alam order mo? Ano yan?" "Hindi. Kaibigan niya nung kabasketball ko eh. Kilala niya yun eh. Kaya kilala niya na rin ako ano yung mga order namin. Minsan kasi pupunta kami dito. Nagbabanding kami." Ligtas. Okay. Maya-maya, may lumapit na naman na sumasayaw. Lumapit. "Uy, Sir June! Ano? Yung pa rin ba?" Galit na. "Ayoko na dito! Halika, umuwi na tayo!" Uwi sila. Galit na yung asawa eh. Sakay sila taxi pa uwi. Tapos sabi ng driver, "Sir June! Sir June! Sir June! Bakit yata nauwi mo ngayon?" Kinoon niya tapos ng asawa niya. "Asawa ko yan, uy." Galit asawa niya. May asawa na. Umiiba pa. It must go. Hindi dapat ganon eh. Amen? May paano nga naman talaga ibibigay ni Lord yung blessing kung wala sa order yung buhay natin? Paano nga naman tayo pagpapalain ni Lord kung yung buhay natin ay hindi naman talaga kaaya-aya sa paningin ng Panginoon? Si Lord, yes, faithful si Lord. Walang duda. Yes, mabait si Lord. Walang duda. Yes, nagpo-provide si Lord. Walang duda. But the question is, ready ka ba? Okay ka ba? Kaya minsan, bago mo matanggap yung blessing ni Lord, meron muna siyang tinatanggal sa buhay mo. Kaya pala minsan may tinatanggal si Lord sa buhay natin para magkaroon ng space.
Kasi kapag puno, hindi malagyan. Amen? Puno eh. Paano lalagyan ni Lord? Puno. Kaya may tinatanggal si Lord. Tatanggalin niya yung mga pag-alala mo muna. Tatanggalin niya yung mga bagay na hindi magaganda. Kaya pag natanggal mo na at wala na, tinanggal na, may space na. Pwede nang lagyan ng Panginoon. Pwede nang ibuhos ni Lord yung kanyang pagpapala sa buhay ng bawat isa. Nandyan lang naman, nakatungaw nga lang si Lord eh. The floodgates of heaven, the windows of heaven, ay bubuksan ng Panginoon para ibuhos ang pagpapahala. Pero, may condition. Bago yon, may nauna. Si Lord nakadungaw lang eh. Ibibigay na niya eh. Pero meron, alin, yung mga hawak nating tithes. Sama yun eh. Kapag hawak-hawak mo yan, puno ka eh. May laman eh. Paano ka lalamanan ni Lord kung may laman na? Kaya kailangan mo munang i-release, i-let go, para may space na. Para sasabihin ni Lord, panahon ko na para punuan tong ito. Bakit? Because empty na siya. I-let go niya na yung mga bagay na dapat i-let go niya. Something must go. May space na. Kaya ibubuhos na ni Lord yung pagpapala niya. Amen? So negative thoughts must go. Marami yan. Worry must go. Negative people must go. Although marami yan, but ito yung tatandaan ninyo. Yung mga yan, kapag na-let go nyo yan, magiging maganda ang buhay nyo. Parang ganito yan. Pati nga niyang ano ko. Parang ganito po yan. Alam nyo naman tayo. Kung mapapansin po ninyo, yung sapatos ko medyo dumi na. Luma na eh. Sira-sira na rin. No? Grabe para bang ang pangit tingnan. Ang ganda ng pangtaas, ang pangit ng ilalim. Luma eh. Dumi eh. Mayroong bago. Para bang may blessing na nagagaling kay Lord. Ano to? Buy one, get one. Yung kasama ko siya yung nag-buy one. Akin yung get one. Ayos ba? Mas bago. Bago talaga. Maganda. Malinis. Kumpara sa luma. Ang ganda naman talaga. Walang bayad ng disgrasya o ano man. But, hindi ko to ma-appreciate at hindi ko to, alam mo yun, magagamay kung hindi ko susuotin. Tama? At hindi ko to masusuot hanggat merong nakasuot. Hanggat merong nandyan. Paano ko susuotin yan? Paano magpapatong yan? Hindi pwede. Kaya may mga bagay na kailangan mo munang alisin. Tanggalin. I-let go. Para yung mas bago, mas maganda, Wow. Fit na fit. maranasan ko. Yeah. Talaga naman. Tinanggal ko yung luma, tinanggal ko yung isa, parang ma-experience ko yung bago. Mas maganda. Tingnan nyo naman. Bagay na sa outfit ko. Mas gumanda. Mas pumogi. Kayo naman. Pagbigyan nyo na, minsan lang yan. Kayo naman. O sige na, cute na lang. Kayo naman. Pero before kong naranasan yung bago, may tinanggal muna ako. Maybe God is telling you right now, meron ka munang kailangan tanggalin sa puso mo.
meron ka muna kailangan tanggalin sa buhay mo, especially yung pag-aalala sa future, sa mga anak mo, sa eskwelahan mo, kung saan ka mag-aaral, kag-college ka, pang tuition mo, gusto mo lasal, huwag ka mag-alala, mahal tuition, don't worry, kailangan maalis yan para yung faith ang mangibabaw, pananampalataya. Huwag mong alalahanin kung buhay ka pa bukas. Hindi mo dapat inaalala yan eh. Si Lord ang bahala dyan. Si Lord ang magdidikta. That's why it must go. Kaya ako naniniwala na ngayong araw na ito, may tatanggalin si Lord. At kapag natanggal na yan, ipaparanas na ni Lord yung gusto niyang iparanas sa inyo. Amen.